Anyway, Sen, una, kamusta po muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Opo. Gaya ng dati, masigla naman tayo. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. Maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po, oo. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko. Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ang lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi, Hindi sila pwedeng nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kung sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, Opo. estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan, opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong eh. Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, oho. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan, ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari, na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue, Sen. Ganun eh. Oho. Either ganito ang direction mo Oho. o baligtarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang, Jen, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan eh. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante noong Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. Di ba? Oho. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Oho. Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung Yan. paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo. Talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Oo, totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ho ba nila yun? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oo. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta
sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design Talagang to malalim protect po and cover up. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun, then, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, Ayan, di ba? Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap napuntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa
Siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun eh. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para tinatatak. i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung ganun. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng ganun. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kunwari si Gutesa na lang Ang gumawa ng lahat ng yun. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo, meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma ng abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oh. Nung Book 2, 2,000 na. Oho. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oho. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assume natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oho. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, O kaya sa Manila. Oho. Hall of Justice. Mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magpagtatatakan lahat yung kung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, Oho. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, oho. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oho. Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Oho. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, o diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oho. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun. Baka yung
Baka yung bukuan hindi nila Hindi napuno pa at saka natatapos. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na. hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka aabot sa pang-8 libro. Oho. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. Oho. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko May nauna na nga dalawang, di ba, kaso yung Chesa Kaya at gusto saka ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Oho. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo. Ikukumpara ko ngayon doon sa mga naunang mga pangyayari. Oho. At saka Sen, bakit ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, Oho. nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Oho. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Ayan. And sabi naman niya, Senator, ano po, pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court Supreme po Court kayo pala yun, pupunta. dumaan. Oho. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Opo. Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon, pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po ay nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,000, 500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo.
Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo diyan yung email nila. Ayan, hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao man yan. nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang-halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Yung pang-4, chips of staff. Chips of staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target.
si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost so, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibuboost nilang lahat. Malak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 na po. Ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, Natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan-ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo eh. Ang totoo niyan
Siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Humarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan. At ngayon, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutierrez ay maaari ding mapanagutin. Isip-isipin mo. Mga abogado ito na nagsasalita. Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma eh. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gaano ka. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh. Yung isang libro eh. Yan. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Di ba? Panglima. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo ang Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino, ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon.
Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. Oho. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Opo. Kaya oho. siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaigns yun eh. Oo. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang Opo, NBI at saka yung CICC na makialam dito. Opo. Ay dapat ba, anong huyan? Talagang malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Opo. Subscribers and followers. Opo. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage. Totoo, Sen. Kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, well, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun troll din yun Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts tsaka Arabo Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung Oho. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Nga po, no? Hindi naman organic Oho. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila Oho. Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo na sinabi yun sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat mabantayan din ito ng ating mga kababayan. Nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, o kaya siya ipinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw sabi ninyo nasa pagkukup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup namin yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. Bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Masarap pong abangan yan, Sen. So magantabay tayo. 5:15 na. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.